Sinubukan ni Juan na ilarawan ang isang bagay na tila hindi kabilang sa mundong ito. Isang dagat na kasing linaw ng kristal na hinaluan ng apoy sa harap ng banal na trono. Ito ba ay isang simbolikong pangitain lamang o ang literal na paglalarawan ng isang makalangit na katotohanan na imposibleng maunawaan? Ang dagat na salamin ay lumilitaw sa mga pinakamatinding sandali ng Apokalipsis at maaaring nagtatago ng isang kahulugan na nagbabago sa buong interpretasyon ng hula. Manatili hanggang sa huli dahil ang pinakamalalim na paliwanag ay lalabas lamang sa huling paghahayag at mag-subscribe na sa channel na may naka-activate na kampana upang patuloy na galugarin ang mga misteryo ng Apokalipsis. Iyan ay dagat de salamin si Apokalipsis, diyan ay pangitain nagpahindak ay Juan siya ay halos 70 taong gulang na. Nag-isa sa isang mabatong isla sa gitna ng dagat Egeo, ipinatapon sa utos ng emperador na si Domiciano. Walang templo. Walang kongregasyon. Walang anumang inaasahan na makakaalis doon ng buhay. Si Juan, ang huling buhay na apostol, ay tila nalimutan na ng mundo. At sa mismong lugar na iyon ng ganap na pag-abandona ay bumukas ang isang pinto sa langit, at ang nakita niya sa kabilang panig ay nagpabago magpakailanman sa paraan ng ating pag-unawa sa eternidad. Ngunit bago pag-usapan ang nahanap ni Juan sa kabilang panig ng pintong iyon, kailangan mong maunawaan kung paano siya nakarating doon. Ang Patmos ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang hatol ng kamatayan na nakabalatayo. Ang isla ay may sukat lamang na 34 na kilometro kwadrado ng batong bulkan, madalang na halaman, at mga hangin hindi tumitigil. Ginamit ng Roma ang mga ganitong lugar upang itapon ang mga taong nakakaabala ng walang gastos sa politika ng isang pampublikong pagbitay. Ang pagpapatapon sa Patmos ay nangangahulugan ng unti-unting pagkamatay, malayo sa lahat, nang walang karapatan sa pagtatanggol o apela. Si Juan ay ipinadala doon sa iisang dahilan, hindi siya tumitigil sa pagsasalita tungkol kay Jesus. Ang emperador na si Domiciano ay naiiba sa iba. Hindi siya nakontento na tawaging Cesar lamang. Hiningi niya na ang lahat ng mga nasasakupan ng imperyo ay sumamba sa kanya bilang Panginoon at Diyos. Ang pagtanggi sa pagsambang ito ay isang krimen ng pagtataksil. Para sa mga Kristiyano, imposibleng sumunod. Mayroon na silang Panginoon. At hindi ito Romano. Isipin ang sitwasyon ni Juan sa sandaling iyon. Ang taong ito ay lumakad kasama ni Jesus sa mga daan ng Galilea. Naroon siya sa huling hapunan, nakasandal sa tabi ng guro, napakalapit na naririnig niya ang kanyang paghinga. Nakita niya ang krusipiksyon ng malapitan, nang ang lahat ay tumakas. Tumakbo siya sa walang lamang libingan sa umaga ng pagkabuhay na mag-uli at isa sa mga unang nakaunawa sa nangyari. Nasaksihan niya ang pag-akyat sa langit sa pamamagitan ng sarili niyang mga mata. Pinamunuan niya ang mga Kristiyanong komunidad sa loob ng mahigit 5 dekada. At ngayon, sa huling bahagi ng kanyang buhay, siya ay nakakulong sa isang isla kung saan walang nakakarinig sa kanyang tinig. Ang pag-iisa ay hindi tumagal ng ilang araw lamang. Tumagal ito ng mga buwan. Posibleng mga taon. Ang mga historikal na pagtatantya ay nagmumungkahi na si Juan ay nanatili sa Patmos sa pagitan ng mga taong 70 at 75 ng panahong Kristiyano. Nangangahulugan ito na ginugol niya ang mga huling taon ng kanyang buhay na napapalibutan lamang ng mga bato, dagat, at katahimikan. Walang mga bisita. Walang balita mula sa mga iglesyang kanyang itinatag. Hindi alam kung ang kanyang mga alagad ay buhay pa o kung sila ay binitay na. Ito ang perpektong senaryo para sa kawalan ng pag-asa. Ngunit doon mismo nagbago ang lahat. Inilarawan ni Juan na siya ay nasa espiritu sa araw ng Panginoon nang makarinig siya ng isang bagay sa kanyang likuran. Hindi ito isang bulong. Hindi ito isang malambot na tinig. Inihahambing ng tekstong Griego ang tunog sa isang trompeta ng digmaan, ang uri ng instrumento na ginagamit upang tawagin ang mga hukbo at ianunsyo ang pagdating ng mga hari. Imposibleng baliwalain. Imposibleng mapagkamalan bilang imahinasyon. Lumingon siya upang makita kung sino ang nagsasalita. At ang kanyang nahanap ay muntik nang pumatay sa kanya. Hindi ito isang karaniwang anghel. Hindi ito isang eteryal at nakakaaliw na figura. Ito ang mismong Kristo, ngunit hindi gaya ng pagkakakilala ni Juan sa kanya. Ang mga buhok ay mapuputi na parang purong lana at niebe. Ang mga mata ay nag-aapoy na parang mga liyab ng apoy. Ang mga paa ay tila pinakintab na tanso, na pinainit sa isang hurno hanggang sa punto ng pagkatunaw.
Ang tinig ay parang tunog ng maraming tubig, hindi isang talon, kundi isang buong karagatan na nagsasalita ng sabay-sabay. Sa kanang kamay, hawak niya ang 7 bituin. Mula sa bibig, lumalabas ang isang matalim na tabak na may 2 talim. Ang mukha ay nagniningning na parang araw sa katanghalian, sa pinakamataas na punto ng tindi. Si Juan ay natumba na parang patay. Ang detalyeng ito ay napakahalaga at hindi dapat palampasin. Ang apostol na may pinakamalapit na ugnayan kay Jesus kaysa sa sinumang buhay na tao, na tinawag na ang minamahal na alagad, na isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng guro sa huling hapunan. Ang taong ito ay hindi nakapanatiling nakatayo sa harap ng inihayag na kaluwalhatian. Ang makalupang pamilyaridad ay hindi naghanda sa sinuman para sa makalangit na paghahayag. Ang Jesus na nakilala ni Juan na naglalakad sa maalikabok na mga daan ng Palestina ay nagpapakita na ngayon sa kanyang tunay na dimensyon. At ang dimensyong ito ay napakalaki para kayanin ng isang katawan ng tao. Ngunit simula pa lamang iyon. Matapos makatanggap ng mga tiyak na mensahe para sa 7 iglesia sa Asia Menor, mga mensahe na nagpapalit-palit sa pagitan ng matitinding papuri at mapagmahal na pagsaway, muling narinig ni Juan ang tinig na iyon ng trompeta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagmumula sa kanyang likuran. Nagmumula ito sa itaas. Ang ika-4 na kabanata ng Apokalipsis ay nagsisimula sa mga salitang nagbabago sa lahat, isang pintong nakabukas sa langit. Tumingala si Juan at nakakita ng isang siwang sa mismong istruktura ng realidad. At ang tinig na kilala na niya ay nagsabi ng isang bagay na wala pang tao ang nakarinig ng ganoon kalinaw, umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari. Agad-agad, binibigyang diin ng teksto na walang pagitan, nahanap ni Juan ang kanyang sarili sa espiritu sa harap ng isang trono. Ang nakikita niya mula sa sandaling iyon ay humahamon sa anumang pagtatangkang ilarawan ito. Hindi ito basta-bastang trono. Ginagamit ng tekstong Griego ang salitang thronos ng mahigit 40 beses sa buong Apokalipsis, at sa mga kabanata 4 at 5 lamang ay lumilitaw ito ng 20 beses. Ang lahat ay umiikot sa tronong ito. Ang lahat ay umiiral kaugnay nito. Ito ang sentro ng grabidad ng buong pangitain. Ang nakaupo ay hindi inilarawan sa anyong tao. Walang nakitang mukha si Juan. Walang nakitang katawan. Nakakita siya ng mga kulay. Anyo ng jaspe at sardio, mga batong nag-iba sa pagitan ng malalim na pulang dugo at kristalinong berde, depende sa kung paano tumatagos ang liwanag sa mga ito. Sa paligid ng trono, isang bahaghari na walang 7 kulay gaya ng sa atin. Mayroon lamang itong isa, luntiang esmeralda, na bumabalot sa lahat na parang isang imposibleng liwanag. Mga kidlat ang lumalabas sa trono. Mga kulog ang lumalabas sa trono. Mga tinig ang lumalabas sa trono. Hindi ito mga likas na fenomena. Ang mga ito ay patuloy na pagpapahayag ng kapangyarihan at paghatol na hindi tumitigil kahit isang sandali. Sa harap ng trono, 7 sulo ng apoy ang permanenteng nag-aapoy, na kinilala bilang ang 7 espiritu ng Diyos. Ang tindi ng biswal at pandinig ay napakatindi kaya kinailangan ni Juan na gumamit ng mga paghahambing upang subukang ihatid ng bahagya ang kanyang nararanasan. At pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba. Ang nakikita niya sa harap ng trono ay nagpapatigil sa salaysay. Mayroong isang dagat. Ngunit hindi ito tubig. Inilarawan ito ni Juan bilang isang dagat na salamin na katulad ng kristal. Isang makinis, matigas, transparent na ibabaw, ganap na hindi gumagalaw, na umaabot sa harap ng trono na parang isang walang hanggang sahig. Walang alon. Walang pag-alon. Walang anumang uri ng paggalaw. Sa unang pagbasa, ang imaheng ito ay tila isang poetikong detalye lamang. Isang bagay na maganda ngunit sekundarya. Isang pandekorasyon na elemento ng makalangit na pangitain. Ang interpretasyong ito ay hindi maaaring maging mas mali. Upang maunawaan kung bakit natakot si Juan, at natakot na siya, kailangan mong maunawaan kung ano ang kahulugan ng dagat para sa isang Judyo noong unang siglo. At ito ay nagbabago sa lahat. Ang dagat ay ganap na kilabot. Sa kosmolohiyang Hebreo, ang dagat ay hindi lamang isang malaking dami ng tubig. Ito ang pinakamataas na simbolo ng primordial na kaguluhan, chaos, ng mga hindi mapaamong puwersa na umiiral bago ang paglikha at patuloy na nagbabantang sirain ang kaayusang itinatag ng Diyos. Sa aklat ng Genesis, bago ang anumang bagay, ang Espiritu ng Diyos ay sumasailalim sa ibabaw ng tubig. Ang kalaliman ay madilim, walang anyo, mapuot.
Ang paglikha ay mismong ang pagkilos ng pagpapataw ng kaayusan sa kaguluhang ito ng tubig. Ang mga halimaw ng Biblia ay nananahan sa dagat. Ang Leviathan, na inilarawan sa Job bilang isang nilalang na walang taong makapagpapaamo, ay nanirahan sa kailaliman. Ang mga awit ay nagsasalita tungkol sa pagdurog ng Diyos sa mga ulo ng Leviathan. Binanggit ng propetang Isayas ang tabak ng Panginoon na sumusugat sa dragon na nasa dagat. Para sa mga Hebreo, ang karagatan ay hindi lugar ng pakikipagsapalaran o kalakalan. Ito ay kung saan nananahan ang panganib. Isaalang-alang din ang historikal na karanasan ng Israel. Ang mga Hebreo ay hindi isang bayang mandaragat. Habang ang mga Fenicio ay nangingibabaw sa mga ruta ng dagat sa Mediteraneo at nagtatayo ng mga komersyal na imperyo, mas gusto ng mga Israelita ang tuyong lupa. Ang dagat ay hadlang, hindi daan. Nang tumakas ang bayan mula sa Ehipto, ang dagat na pula ay kumakatawan sa tiyak na kamatayan, 400,000 tao ang nakulong sa pagitan ng isang hukbo at isang kalaliman. Kinailangan ng Diyos na hatiin ang tubig upang sila ay makaligtas. Nang subukan ni Jonas na tumakas mula sa presensya ng Panginoon, nilamon siya ng dagat at gumugol ng 3 araw sa tiyan ng isang isda. Ang dagat ay kung saan ang mga bagay ay nawawala sa kontrol ng tao. Ngayon, bumalik sa pangitain ni Juan. Siya ay nasa harap ng trono ng makapangyarihang Diyos. Ang mga kidlat at kulog ay patuloy na sumasabog. Ang mga imposibleng nilalang ay nakapalibot sa lugar. Ang mga matatandang may korona ay nagpapatira pa sa pagsamba. At doon mismo, sa harap ng lahat ng kaluwalhatyang ito, ay may isang dagat. Ngunit ang dagat na ito ay ganap na nakatigil. Walang mga alon. Walang pagkabagabag. Wala kahit isang maliit na pag-alon sa ibabaw. Ang dagat na nagpahindak sa sangkatauhan mula pa sa simula ng panahon ay hindi gumagalaw na parang matigas na salamin, transparent na parang purong kristal, na sumasalamin sa kaluwalhasya ng trono na parang isang walang hanggang salamin. Hindi nakikita ni Juan ang Diyos na nakikipaglaban sa kaguluhan. Nakikita niya ang kaguluhan na nagapina. Natalo. Pinatahimik. Ginawang pandekorasyon na sahig. Ang pangunawang ito ay hindi nakakaaliw sa karaniwang kahulugan ng salita. Ito ay nakakatakot sa isang ganap na naiibang paraan. Dahil naghayag ito ng isang antas ng kapangyarihan na napakaganap kaya ginawa nitong estatiko ang hindi mahuhulaan, ornamental ang nagbabanta, at kasangkapang makalangit ang hindi mapaamo. Ang dagat na salamin ay hindi gumagalaw dahil wala itong pahintulot na gumalaw. Ang katahimikan ng ibabaw na iyon ay naghahatid ng higit pa kaysa sa anumang bagyo na maaaring ihatid. Ito ang katahimikan ng ganap na paghahari. Ang kapayapaan na nagmumula hindi sa kawalan ng mga banta, kundi sa ganap na otoridad sa lahat ng mga ito. Ngunit hindi pa nakikita ni Juan ang lahat. Sa paligid ng dagat na salamin at ng trono, napansin niya ang mga nilalang na nagpapatindi sa kakaibang eksena sa isang antas na halos hindi na makayanan. 4 na nilalang na buhay ang sumasakop sa mga posisyon sa paligid ng trono. Ang una ay may anyong leon. Ang ikalawa ay parang guya. Ang ikatlo ay may mukha ng tao. Ang ika-4 ay parang isang agila na lumilipad. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak. At narito ang pinakanakakabagabag na detalye, sila ay puno ng mga mata. Sa harap. Sa likod. Sa loob. Sa labas. Mga mata sa lahat ng dako. Ang mga nilalang na ito ay hindi natutulog. Hindi nagpapahinga. Hindi tumitigil. Araw at gabi, nang walang anumang pagkaantala, inuulit nila ang parehong mga salita, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na siyang noon, at ngayon, at siyang darating. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mga mata sa lahat ng panig? Nangangahulugan ito na wala talagang nakakatakas sa obserbasyon. Walang detalye. Walang lihim. Walang nakatagong intensyon. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang sumasamba, sila ay nagpapatotoo. Nakikita nila ang lahat. At pinalilibutan nila ang trono at ang dagat na salamin na lumilikha ng isang kapaligiran ng ganap na pagbabantay na idinaragdag sa transparency ng mismong dagat. Sa lugar na yon, walang nakatago. Walang maaaring itago. Napansin din ni Juan ang 24 na matatanda na nakaupo sa 24 na mas maliliit na trono na bumubuo ng isang bilog sa paligid ng gitnang trono. Nakadamit ng puti na may mga koronang ginto sa kanilang mga ulo, sila ay tila mga figura ng otoridad.
Ngunit sa bawat pagkakataon na ang apat na nilalang na buhay ay nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos, ang mga matatanda ay gumagawa ng isang pambihirang bagay, tumatayo sila mula sa kanilang mga trono, nagpapatira pa na ang mukha ay nasa lupa, at inihahagis ang kanilang mga korona sa harap ng gitnang trono. Pagmasdan ang dinamika na nasasaksihan ni Juan. Kahit ang mga may korona ay yumuyukod. Kahit ang mga nakatanggap ng karangalan ay kinikilala na ang kanilang karangalan ay hinango, hiniram, pansamantala. Ang mga korona ay hindi sa kanila. Ang mga ito ay pag-aari ng nakaupo sa trono. At sinisiguro nilang ibalik ang mga ito ng patuloy. Walang nananatiling mataas sa harap ng kataas-taasan. Kahit ang mga dakila. At ang lahat ng ito ay nangyayari sa ibabaw ng dagat na salamin. Ang pinaamong kaguluhan ay literal na nagsisilbing sahig para sa walang hanggang pagsamba. Ang bagay na nagpahindak sa buong henerasyon ay ibabaw na lamang ngayon kung saan tumatapak ang mga tinubos. Ngunit ang kwento ng dagat na salamin ay hindi nagtatapos sa ika-4 na kabanata. Sa ika-15 kabanata ng Apokalipsis, muling nakita ni Juan ang ibabaw na ito. At may isang bagay na nagbago ng husto. Ang dagat na salamin ay hinaluan na ngayon ng apoy. Ang eksena ay mas matindi pa kaysa sa una. Inilarawan ni Juan ang mga taong nakatayo sa ibabaw ng dagat, hindi sa tabi nito, kundi sa ibabaw nito. Sila ay kinilala bilang ang mga nagtagumpay sa hayop, ang mga nanindigan sa presyon ng sistema ng mundo, na hindi sumamba sa imahe ng Antikristo, na hindi tumanggap ng kanyang marka sa kamay o sa noo. Hawak nila ang mga kudyapi at umaawit. Ngunit hindi sila umaawit ng anumang kanta. Inaawit nila ang awit ni Moises at ang awit ng kordero ng sabay. Isang awit na nag-ugnay sa matanda at bagong tipan, ang pag-alis mula sa Ehipto at ang pagtubos kay Kristo, ang paglaya mula sa pisikal na pagkaalipin at ang paglaya mula sa espiritual na pagkaalipin. Ang liriko ay nagtataas sa mga gawa ng Diyos bilang dakila at kahanga-hanga, ang kanyang mga daan bilang matuwid at tunay. Ano ang ibig sabihin ng apoy na hinaluan sa salamin? Ang tanong na ito ay sumakop sa mga iskolar sa loob ng maraming siglo. Ang ilang mga interpretasyon ay nagmumungkahi na ang apoy ay kumakatawan sa paghatol. Ang dagat na pinaamo na ay naglilinis na rin ngayon. Ang iba naman ay nakakakita ng direktang koneksyon sa pag-alis ng Israel, nang ang bayan ay tumawid sa dagat na pula habang ang isang haligi ng apoy ay gumagabay sa kanila sa gabi. Ang tubig at apoy na magkasama ay kakatawan sa sabay na kaligtasan at proteksyon. Ngunit may isa pang posibilidad na mas kahanga-hanga. Ang apoy sa loob ng salamin ay maaaring magpahiwatig na ang dagat ay hindi lamang pinagharian, ito ay binago. Ang bagay na kumakatawan sa banta ay naging aktibong instrumento na ng kaluwalhasyan ng Diyos. Ang kaguluhan ay hindi lamang pinatahimik. Ito ay kinumberte. Tinubos. Isinama sa makalangit na senaryo bilang bahagi ng mismong banal na paghahayag. At sino ang nakatayo sa ibabaw ng dagat na ito ng salamin at apoy? Mga taong nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay sa sariling lakas. Hindi sila nagtagumpay sa pamamagitan ng politikal o militar na estratehiya. Nagtagumpay sila sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Sa pamamagitan ng katapatan. Sa pamamagitan ng pagtanggi na itatwa ang alam nilang totoo, kahit na ang pagtangging iyon ay nagkakahalaga ng lahat. Ang dagat na dati ay sumisimbolo sa kilabot ay nagsisilbi na ngayong plataporma para sa mga tinubos. Sila ay literal na tumatapak sa ibabaw ng nagaping kaguluhan habang sinasamba ang Diyos na nagtagumpay para sa kanila. Ang pagbabaligtad na ito ay napakamakapangyarihan upang baliwalain. Ngunit saan nagmula ang imaheng ito ng dagat sa harap ng trono? Inimbento ba ito ni Juan? Ito ba ay purong makahulang imahinasyon? O mayroon bang isang bagay sa kasaysayan ng Israel na naghanda ng daan para sa paghahayag na ito? Ang sagot ay nasa templo ni Salomon. Sa Aklat ng Unang Hari, Kabanata 7, matatagpuan natin ang detalyadong paglalarawan ng isang pambihirang bagay. Sa panahon ng pagtatayo ng templo sa Jerusalem, iniutos ni Salomon ang paggawa ng isang malaking tansong palanggana na nakatanggap ng isang tiyak na pangalan, ang dagat. Ang istrukturang ito ay may kahanga-hangang mga sukat. 5 siko ang taas, humigit kumulang 2 metro at 20 sentimetro. 10 siko ang diametro, mga 4 na metro at 40 sentimetro. Ang gilid ay ginawa na parang isang box na bulaklak ng liryo. Ang kapasidad ay 2,000 bato, bats, humigit kumulang 40,000 litro ng tubig.
Ang dagat na tanso ay nakapatong sa 12 baka na tanso rin, na nakapangkat sa 3, ang bawat pangkat ay nakaharap sa isang direksyon ng kumpas, hilaga, timog, silangan, at kanluran. Ito ay isang pambihirang gawa ng inhenyeriya at sining para sa panahong iyon. Para saan ang dagat na ito? Para sa ritual na paglilinis. Ang mga saserdote ay kailangang maghugas bago maglingkod sa templo. Kailangan nilang maging seremonyal na malinis upang makapasok sa presensya ng Diyos. Ang tubig ng dagat na tanso ay kumakatawan sa paghahanda, paglilinis, kaangkupan para sa sagradong serbisyo. Ang makalangit na dagat na salamin ba ay isang niluwalhating bersyon ng dagat ng templo. Ang posibilidad ay pare-pareho sa buong teolohiya ng Biblia. Ipinapaliwanag ng aklat ng mga Hebreo na ang makalupang tabernakulo, at sa pagpapalawig, ang templo ay isang kopya at anino ng mga bagay sa langit. Nakatanggap si Moises ng mga detalyadong tagubilin para sa pagtatayo ng tabernakulo dahil muli niyang ginagawa, sa makalupang sukat at gamit ang makalupang materyales, ang mga pattern na umiiral na sa banal na dimensyon. Kung ang templo ni Salomon ay sumunod sa modelong ito, kung gayon ang dagat na tanso ay isang hindi perpektong representasyon ng isang bagay na mas malaki. Sa langit, ang dagat ay hindi gawa sa tanso. Ito ay gawa sa salamin. Hindi ito naglalaman ng tubig na kailangang palitan. Ito ay matigas, kristalino, permanente. Hindi ito ginagamit para sa patuloy na paglilinis. Ang paglilinis ay tapos na. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na teolohikal na revolusyonaryo. Sa harap ng makalangit na trono, wala nang pangangailangan para sa mga ritual ng paghahanda. Ang kabanalan ay hindi hinahanap, ito ay naitatag na. Ang dagat na salamin ay hindi kasangkapan sa pagtatrabaho. Ito ay isang monumento. Isang walang hanggang patotoo na ang kabuluhan ay nasupil na ng minsanan at ang kadalisayan ay natapos na magpakailanman. Mayroon pang isa pang koneksyon na hindi maaaring baliwalain. Humigit kumulang 600 taon bago magkaroon ng pangitain si Juan sa Patmos, ang isa pang lalaki ay nagkaroon ng isang karanasan na kapansin-pansing katulad. Ang kanyang pangalan ay Ezekiel, at siya rin ay isang tapon. Sa unang kabanata ng aklat na nagdadala ng kanyang pangalan, inilarawan ni Ezekiel ang isang pangitain ng trono ng Diyos na naglalaman ng mga elementong kahanay ng makikita ni Juan pagkalipas ng mga siglo. Nakakita siya ng 4 na nilalang na buhay, ang bawat isa ay may 4 na mukha at 4 na pakpak. Sa itaas nila, isang kahanga-hangang kalawakan, nagniningning na parang kristal. At sa ibabaw ng kalawakang iyon, isang bagay na katulad ng isang trono na gawa sa batong zafiro. Ang salitang Hebreo na ginamit ni Ezekiel upang ilarawan ang kristalinong kalawakang ito ay rakia, ang parehong termino na ginamit sa Genesis para sa kalawakan na nilikha ng Diyos sa ikalawang araw, na naghihiwalay sa mga tubig sa itaas mula sa mga tubig sa ibaba. Nakakita si Ezekiel ng isang matigas, nagniningning na ibabaw, na sumusuporta sa mismong banal na trono. 2 propeta. 2 pagpapatapon. 600 taon ang pagitan. At parehong inilalarawan ang parehong realidad, isang kristalinong ibabaw sa harap ng trono, mga nilalang na buhay na may mga katangiang hayop at tao, hindi mailarawang kaluwalhasyan na nagmumula sa sentro. Ang dagat na salamin ay hindi imbensyon ni Juan. Ito ay isang pare-parehong paghahayag sa loob ng maraming siglo. Ipinakita ng Diyos ang parehong katotohanan sa iba't ibang tao sa iba't ibang panahon, gamit ang mga imahe na kayang iproseso ng kanilang mga isip. At ang mensahe ay laging pareho, mayroong isang trono sa itaas ng lahat ng mga trono, at sa harap nito, ang kaguluhan ay nasa kapayapaan. Ngunit ano ang partikular na kahulugan ng pangitaing ito para kay Juan sa sandaling iyon ng kanyang buhay? Siya ay nakakulong sa isang isla sa utos ng isang imperyo na tila ganap na hindi magagapi. Pinagharian ng Roma ang buong kilalang mundo, mula sa maginaw na Britanya hanggang sa nakapapasong Ehipto, mula sa Hispanya sa kanluran hanggang sa Mesopotamia sa silangan. Ang kanilang mga hukbo ay walang awa. Ang kanilang burokrasya ay umaabot sa bawat nayon at bawat lungsod. Ang kanilang relihiyosong sistema ay humihingi ng pagsamba sa emperador bilang pangunahing kondisyon para makilahok sa sibil na buhay. Ang mga Kristiyano na tumangging magsunog ng insenso sa harap ng estatwa ni Domitiano ay itinuring na mga traidor. Nawawalan sila ng trabaho. Nawawalan ng mga ari-arian. Nawawalan ng pamilya. Marami ang nawawalan ng buhay. Mula sa pananaw ng tao, ang kaguluhan ay nagtatagumpay.
Ang 7 iglesia sa Asia Menor na kilala at minahal ni Juan ay nahaharap sa hindi maisip na mga presyon. Ang Efeso ay nawalan ng unang pag-ibig. Ang Smyrna ay dumanas ng marahas na pag-uusig at matinding kahirapan. Ang Pergamo ay nagparaya sa mga huwad na guro. Ang Tiatira ay inaakit ng isang huwad na propetisa. Ang Sardis ay may reputasyon na buhay, ngunit espiritual na patay. Ang Philadelphia ay nanatiling tapat, gayunpaman mahina. Ang Laodicea ay maligambam, hindi mainit o malamig, iniisip na mayaman siya samantalang sa katotohanan ay aba at bulag. Ang mundo ay tila ganap na wala sa kontrol para sa sinumang sumusunod kay Kristo. At pagkatapos ay inagaw si Juan sa langit. Nakita niya ang trono. Nakita ang dagat na salamin. Nakita ang nagaping kaguluhan. At naunawaan ang isang bagay na magbabago sa pananaw ng buong henerasyon ng mga Kristiyano, ang tila walang kontrol sa lupa ay ganap na nang nalutas sa langit. Hindi lamang ito isang magandang pangitain. Ito ay isang estratehikong paghahayag ng espiritual na paglaban. Ang mga inuusig na Kristiyano ay hindi kailangang talunin ang Roma gamit ang mga armas. Hindi nila kailangang sakupin ang politikal na kapangyarihan. Hindi nila kailangang manipulahin ang mga sistema o bumuo ng mga alyansa sa mga makapangyarihan. Kailangan lamang nila ng isang bagay, manatiling tapat, nagtitiwala na ang makalangit na realidad ay mas totoo kaysa sa anumang makalupang anyo. Ang dagat na salamin ay ang biswal na patunay ng katotohanan ito. Kung nagapi na ng Diyos ang kosmikong kaguluhan, ang primordial na kaguluhang iyon na umiiral bago ang paglikha, kung gayon ano ang Imperyong Romano sa harap niya? Isang pansamantalang kapangyarihan. Isang lumilipas na anino. Isang singaw na lumilitaw sa isang sandali at pagkatapos ay naglalaho. Kung ang dagat ay hindi gumagalaw sa paanan ng trono, ano ang mga bagyo ng kasaysayan ng tao? Mga pagkabagabag sa ibabaw. Mga alon na hindi umaabot sa ilalim. Paggalaw na hindi nagbabago sa esensya. Kung ang mga halimaw ng kalaliman ay nasupil na, ano ang magagawa ng mga tagapamahala ng lupa na sumasalungat sa Diyos? Maaari silang umungal. Maaari silang magbanta. Maaari pa nilang patayin ang katawan. Ngunit hindi nila maaaring galawin ang realidad na nakita ni Juan. Ang mensaheng ito ay tumawid sa mga siglo na parang apoy. Sa panahon ng mga pag-uusig noong 2 at 3 siglo, ang mga Kristiyano ay sinunog na parang mga sulo ng tao sa mga imperial na hardin, pinagpira-piraso ng mga mababangis na hayop sa mga ampitheatro para sa libangan ng masa. Pinilit na magtrabaho sa mga minahan hanggang sa mamatay sa pagkapagod. Ang Apokalipsis ay binabasa ng malakas sa mga katakumba bilang salita ng pag-asa. Ang trono ay nanatili. Ang dagat ay nagpatuloy sa kapayapaan. Ang kordero ay nagtagumpay na. Noong gitnang panahon, nang ang institusyonal na simbahan ay naging korap hanggang sa punto ng pagbebenta ng kapatawaran para sa pera at ang ebanghelyo ay tila nasasakal ng mga patong ng tradisyon ng tao, ang Apokalipsis ay tumuturo sa isang darating na paglilinis. Ang dagat na salamin na hinaluan ng apoy ay nagpapaalala na hindi papayagan ng Diyos ang mga pagbaluktot magpakailanman. Sa panahon ng Protestanteng Reformasyon, nang ang mga tao tulad nina Luther, Calvin, at Zwingli ay humamon sa mga dantaong istruktura na isinasapanganib ang kanilang sariling mga buhay, ang pangitain ng makalangit na trono ay nagbigay ng katapangan. Kung ang huling otoridad ay pag-aari ng Diyos, kung gayon walang institusyon ng tao, gaano man ito katanda o kamakapangyarihan, ang maaaring humingi ng ganap na pagsunod. At ngayon? Halos 2,000 taon na ang lumipas, ang dagat na salamin ay patuloy na nagsasalita sa mga may pandinig upang makinig. Nabubuhay tayo sa isang panahon na tila pinaghaharian ng kaguluhan sa pandaigdigang antas. Ang mga magkakasalungat na impormasyon ay bumobomba sa atin bawat segundo. Ang matinding polarisasyon ay naghahati sa mga pamilya at bansa. Ang mga krisis sa klima ay nagbabantang baguhin ang mukha ng planeta. Ang kawalang tatag sa ekonomiya ay nagpapalaho sa mga kayamanan sa loob ng isang gabi. Ang mga digmaan na dapat ay natapos na ilang dekada na ang nakalilipas ay patuloy na kumukuha ng mga buhay. Ang mga teknolohiya ay sumusulong ng mas mabilis kaysa sa ating kakayahang maunawaan o makontrol ang mga ito. Para sa maraming tao, ang kontemporaryong mundo ay tila isang maalong dagat na walang piloto sa timon. Ang mga alon ng pagbabago ay nagbabanggaan sa isa't isa nang walang malinaw na direksyon. Ang hinaharap ay hindi tiyak. Ang kasalukuyan ay hindi matatag. Ang nakaraan ay hindi na nag-aalok ng mga mapagkakatiwalaang mapa.
Ang Apokalipsis ay nag-aalok ng isa pang pananaw. Hindi nito itinuturing na walang saysay ang pag-iral ng kaguluhan. Hindi nito minamaliit ang tunay na pagdurusa na kinakaharap ng mga tao. Hindi ito nag-aalok ng mga simpleng solusyon o relihiyosong eskapismo. Ngunit naghahayag ito ng isang katotohanan na sumusuporta sa kaluluwa kapag ang lahat ay nabigo, mayroong isang trono sa itaas ng lahat ng mga trono. At sa harap ng tronong iyon, ang dagat ay ganap na nasa kapayapaan. Ang dagat na salamin ay hindi pangako na ang lahat ay magiging maayos ayon sa pamantayan ng tao ng kaginhawaan at kasaganaan. Ito ay paghahayag na mayroong isang mas malaking kaayusan na hindi nakadepende sa mga pangyayari na nakikita o nakokontrol natin. Ang kristalinong salamin ay hindi nag-aalis ng mga bagyo ng buhay. Inilalagay nito ang mga ito sa tamang perspektiba. Ngunit narito ang isang bagay na mas gusto ng marami na huwag isaalang-alang. Ang kilabot ni Juan ay hindi takot sa pagkawasak. Ito ay pagkamangha sa harap ng kabanalan. Napagtanto niya, marahil sa unang pagkakataon nang may ganap na kalinaw, na siya ay ganap na nakalantad. Ang dagat na salamin ay transparent. Sinasalamin nito ang lahat. Walang madilim na anggulo. Walang nakatagong sulok. Walang puwang upang magtago ng mga lihim, magbalat kayo ng mga motibasyon, o magtago ng mga intensyon. Sa harap ng tronong iyon, ang katotohanan tungkol sa bawat tao ay ganap na nagiging hubad. Ang mga mata ng mga nilalang na buhay ay nakikita ang lahat. Ang dagat na salamin ay naghahayag ng lahat. Ang liwanag na nagmumula sa trono ay nagbibigay liwanag sa lahat. Walang posibleng pagganap performance. Walang maskara na gagana. Walang inedit na bersyon ng ating sarili ang makakapasa sa pagsusuri ng lugar na iyon. Dapat itong makabagabag sa atin gaya ng pagkabagabag nito kay Juan. Ang makalangit na pangitain ay hindi lamang aliw para sa mga nagdurusa. Ito ay paghaharap para sa mga kampante. Ito ay salamin para sa mga mas gustong huwag makita ang kanilang sarili. Inihahayag nito na nabubuhay tayo sa harap ng isang Diyos na nakikita ang bawat kaisipan bago pa ito mabuo, nakikilala ang bawat salita bago pa ito bigkasin, at nagtagumpay na sa bawat labanan bago pa ito simulan. Ang tanong na natitira ay hindi kung ang Diyos ay may kapangyarihan, kundi kung tayo ba ay nakaayon sa kanyang kalooban. Ang dagat na salamin ay hindi makalangit na dekorasyon. Ito ay isang deklarasyon. Ang lahat ng bagay na tila hindi makontrol sa karanasan ng tao, ang kaguluhang politikal, ang kawalang katiyakan sa ekonomiya, ang mga likas na puwersa na hindi natin mapaamo, ang mga pangyayari na tumatakas sa ating kontrol, ay ganap ng tahimik sa harap ng trono. Bumalik si Juan mula sa Patmos na ang imaheng ito ay nakaukit sa kanyang kaluluwa. At sinuportahan nito ang buong henerasyon ng mga inuusig na Kristiyano na kailangang maniwala na ang mundo ay hindi nawawala sa kontrol. Ngayon, halos 2,000 taon na ang lumipas, ang Apokalipsis ay patuloy na nananatiling pinaka-hindi nauunawa ang aklat sa Biblia. Marami ang naghahanap dito ng mga petsa para sa katapusan ng mundo, mga lihim na code na nakatago sa mga titik, mga detalyadong hula na magbibigay kasiyahan sa kuryosidad ng tao tungkol sa hinaharap. Ngunit marahil ang pinaka-nakakapagpabagong mensahe ay wala sa mga trompeta, sa mga tatak, o sa mga mangkok ng paghatol. Marahil ito ay nasa simula pa lamang. Isang dagat na hindi gumagalaw. Isang kaguluhan na nagapina. Isang katahimikan na naghahayag ng higit pa tungkol sa karakter ng Diyos kaysa sa anumang bagyo na maaaring ihayag. Ang nagpapahindak sa mga tao ay sumusunod na sa lumikha.